Hello? Is anyone there? Diretso ang pasok ni Tyron habang ginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay ng kapatid nitong si Lucas. Nang tuluyan na makapasok, doon naman lumitaw si Amor galing ng kusina. Malapad ng ngiti ang binunga ni Tyron sa dalaga na makita ang postura nito. Maya-maya pumasok din si Lucas na ngayon ay pinagtataka na rin ni Amor bakit nagmamadali itong pumasok at tinarangan si Tyron na makalapit sa kanya. Really, Tyron, what are you doing here? And what are you doing here too? You're supposed to be in our house, right, Attorney Lucas Montenegro? This is my house, and now, get out of here and leave me alone, Engineer Tyron Montenegro. Imbes na sundin ang sinasabi ng kapatid, mas lalo pa itong na-excite nang lumapit si Amor sa kanila. Patulak niyang nilampasan si Lucas at nagpakilala ito kay Amor. Hi, you are Amor? Tumango ang dalaga, saka tumingin kay Lucas na makita ang nakasalubong ng mga kilay. Don't mind him. He's a grumpy, I'm his brother. I'm Engineer Tyron Montenegro, but you can call me Tyron. Napangisi si Amor sa kakulitan ni Tyron. Ina Amor Contreras po, Sir Tyron? Perfect. Nilahad ni Tyron ang kamay nito sa harapan ni Amor para makipagkamusta. Ngunit mabilis na pumagitna si Lucas sa dalawa dahilan para maputol ang usapan nila. I told you, lock the main door dahil maraming masasamang tao ngayon. Nakalak naman po, Sir Lucas. Di ko naman po kasi alam na... Naputol ang sinasabi ni Amor nang magsalita si Tyron. Hey, it's not her fault. Why are you mad at her? Abogado ka pa naman ang sama ng pag-uugali mo. Todo tanggol si Tyron kay Amor habang si Lucas pinapakalma ang kanyang sarili dahil baka isipin ni Amor ganon talaga siya. Sorry po ulit. Nah, it's okay. I'm his brother and I know the passcode of his locked door. Tumawa si Tyron kay Amor. Maya-maya, pinatong niya na ang kanang braso nito sa balikat ng dalaga at gumisi kay Lucas. Be good to her. Habili ni Tyron sa kapatid at inalis ang pagkakapatong ng braso sa balikat ng dalaga. Dumistansya ito at tumabi na naman kay Lucas. Katulad ng ginawa niya kay Amor, umakbay din si Tyron sa balikat ni Lucas at nagsalita na naman. Hindi na uubusan ang habilin sa kapatid. Nilapit ang mukha sa tenga at may ibinulong ito. Ingatan mo siya, katulad ng pag-iingat ni Papa kay Mama. Kagad namang tinulak ni Lucas si Tyron dahilan para matawa ang kapatid. Nagpaalam na rin tong umalis dahil gusto niya lang naman asarin ang nakatatandang kapatid. Nang makaalis si Tyron, tahimik na naglakad si Lucas patungong kusina. Nakasunod si Amor sa kanya. Ano? Ginamit kong kusina mo. Ano kasi? Anong niluluto mo? Binuksan Lucas ang non-stick pot na pinaglulutuan ni Amor at saka tinignan iyon. Ano lang? Adobong baboy? Patawad kung nakailam ako sa ref mo. Spoon, wika niya sa dalaga. Kagad nagabot ng kutsara si Amor kay Lucas. Medyo kinakabahan ng dalaga dahil sa unang pagkakataon may isang taong nagka-interes sa ginagawa nito. Ha? Hindi ko pa alam ang lasa niyan eh. Ano kasi hindi ako sigurado sa luto ko? Sinilip ni Amor si Lucas mula sa likuran nito. Nakita nitong tinikman ang niluluto. Napakagat labi ang dalaga na makita ang ekspresyon ng mukha ni Lucas. Napatikim si Lucas pagkatapos. Maya-maya may kung anong ginagawa si Lucas sa niluluto nito. Alam ni Amor na hindi ito masarap ang luto niya, kaya si Lucas na ang nagtimpla nito. Sabi ko naman sa iyo, sir, hindi pa luto. Sit down. Isang utos, sunod kaagad si Amor. Naupo to sa harapan ng hapag. Pinagmasdan si Lucas at pagpatuloy ang ginagawa niya kanina. Maya-maya nakaisip ding ihanda niya ang mga pinggan, baso at kung ano-ano pang pwedeng gamitin sa pagkain. Nakangiti si Amor sa kanyang isipan. Sa buong talang buhay nito, ngayon lang siya nagkaroon ng maayos at masarap na hapunan. Hindi man masarap ang pagkakaluto ng unang timpla, pinagpatuloy ito ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niya na iaalay nito ang buhay sa kanya. Nang matapos, si Lucas na rin na naghain sa hapagkainan, maging ang bagong lutong kanin. Nakangiti si Amor habang ginagawa ni Lucas yon. Sa isipan nito, sobrang bait ng amo ko. Gwapo na, husband material pa. Sunod-sunod na umiling si Amor. Ang layo na kasi ng imahinasyon nito sa realidad o katotohanan na pangyayari. Naupo si Lucas. Magkaharap sila ni Amor kaya hindi maiwasan ang magkatitigan ang dalawa. Napatikim si Lucas at tumayo ulit. Dumulog ito sa wine corner niya at kumuha ng alak doon. Umiinom ka?
Sunod-sunod na umiling si Amor. Hindi po sir, salamat. Hindi naman talaga kita bibigyan, mag-juice ka na lang. Napahiyaman, bumawi din kaagad si Lucas, pero totoo. Ayaw niya tong painumin dahil hindi pwede at ayaw din ni Lucas magkaroon ng responsibilidad kay Amor kapag ito ay malasing. Tahimik ang dalawang kumakain hanggang sa ibagsak ni Lucas ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May kinuha to sa wallet na ipinagtataka ni Amor kung bakit inabot ni Lucas at black card iyon para sa kanya. Take this, it's my card, unlimited. Go buy something good for yourself. Magpasama ka kay Mario para di ka mabibigatan sa mga bibilhin mo. Kinuha yon ni Amor, tiningnan ang harapan at likuran. Black card? Ano po ito? If you don't have cash, use this card to pay your bills. Bumili ka rin ng phone mo and this is my personal number. Huwag mong ipagkakalat yan. For family use only lang ang number na to. Hindi to business card or calling card. Personal na numero mismo ni Lucas ang ibinigay nito kay Amor, which is exclusive lang para sa kanyang pamilya and yes, kasama doon si Amor sa sinasabing pamilya ni Lucas. Okay po, masusunod. Natapos ang hapunan ng dalawa. Si Amor na rin ang nagligpit, naglinis at nagugas ng mga nagamit nilang dalawa. Masayang tinapos ni Amor ang paglilinis ng kusina nito hanggang sa mapasok na siya sa kanyang sariling kwarto. Tahimik na ulit ang paligid. At dahil sa pang-aasar ni Tyrone kay Lucas, hindi na ulit lumabas ng bahay ang binata dahil tinamad na ito. Nasa kwarto siya nito. 9:00 ng gabi nang matapos si Lucas sa kanyang pag-gym. May sariling fitness gym ang kwarto nito. Naligo at pagkatapos naupo na naman sa harapan ng kanyang laptop para sa kanyang trabaho. Bandang 10:00 na may kumatok sa labas ng kanyang kwarto. Naalala niyang may kasama pala siya ngayon sa kanyang bahay at hindi na siya nag-iisa. Napabuga siya ng hangin sa kawalan nang sunod-sunod ang mga katok ni Amor sa labas. Kunot noong pinagbuksan iyon ni Lucas at akma na sanang magsasalita nang makitang nakatanga ito sa kanya at nakaawang ang mga labi. Mas lalong sumalubong ang mga kilay ni Lucas dahil doon. What do you need? Sakalang natauhan na magsalita si Lucas. Umiwas siya ng tingin o ibinaling ni Amor ang tingin sa ibang direksyon dahil hindi niya na kayang titigan pa ang walang damit na kalahating katawan ni Lucas. Miss Contreras? Ano kasi? Ewan? Medyo naiirita na si Lucas sa kanya dahil sa pagkakautal nito. You're wasting my time. What do you need? Wala. Sige. Ay! Sa hindi inaasahan sa sobrang pagkataranta at pagmamadali na makabalik si Amor sa kanyang kwarto, biglang nagkaroon ng pagkawala ng balanse sa katawan niya, dahilan para madulas ulit. Ngunit dahil nasa likuran niya lang si Lucas, nasalo siya ng binata. Matagal nagkatitigan ang dalawa. Hindi alam ni Amor kung anong gagawin sa mga oras na yon, ngunit isa lang sinisigurado niya. Niligtas na naman siya ulit ni Lucas sa pagiging katangahan nito. Beautiful disaster. Pabalong na wika ni Lucas at maingat niyang inanalayan si Amor na makatayo o makabalik sa pagkakatindig nito. Sorry po sir. Next time, mag-iingat ka sa mga kinikilos mo. Sorry po ulit. Napatango ang dalagang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Nakatayo pa rin si Lucas sa bukana ng pintuan habang sinusundan ng tingin si Amor. Ang pagkakairita ni Lucas kay Amor ay bigla na lamang napalitan ng matamis ng ngiti dahil bigla na lang kumaripas ng takbo si Amor papasok sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Lucas at pumasok na rin sa kanyang kwarto. Di nagtagal nakatanggap si Lucas ng tawag mula sa kanyang butler na si Mario. Speak. Nasa akin na Sir Lucas ang pinapahanap ninyo. Yun lang at saka pinatay na ng linya ng tawag. Is this all? What's this? You said Amor is from an orphanage. Why is there no record of her birth? Where is that orphanage? Nilibot ko na ang buong Maynila, Sir Luke, pero dito ko lang talaga natagpuan ang pangalan ni Amor sa ampunang ito, Hospicio de San Jose. Sanggol pa lang si Amor, iniwan na raw siya sa bukana ng gusali. Tapos, pinag-alaman ko rin, taong 2003, inampo ni Aling Elena si Amor. Yung ina niya ngayon, she is 8 at that time. Ilang araw lang ang pagsasaliksik, pagkahalungkat sa pagkatao ni Amor dahil sa mga nalaman ni Lucas nung nasa hearing pa lang sila. Talagang nagka-interes ito sa dalaga dahil naaawa siya sa dalaga. Dahil kung kliyente niya ito,
At ngayon, nasa poder niya na si Amor, mas lalo niya nang huhukayin ang buhay nito. Hindi mo natatanong, Sir Locke, kung kailan ang kaarawan niya? Napabuntong hininga si Lucas at saka umiling. Maya-maya, tumayo ito. I will ask her. Aniya at saka naglakad padulog sa kwarto ng dalaga. Subalit natigilan to nung mapagtanto kung bakit kailangan niya pang alamin kung pwede niya naman tingnan ang ibang dokumento nito na nakatago sa kanya. Mario, katukin mo nga si Amor sa kwarto niya. Sabihin mo kailangan ko siyang makausap. Kagad namang sumunod si Mario sa utos ng kanyang amo. Amor? Amor? 2 beses lang bumukas ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Nagulat si Amor na makita. Kagad siyang tumalikod dahil hindi maganda ang tanawing malapit sa kanya. Bakit, Kuya Mario? Pasensya na, katatapos ko lang maligo. Nanlaki ang mga mata ni Mario nang sumenyas kay Lucas. Kumunot ang noo ng binata dahil hindi niya nakuha kaagad ang isinisenyas ni Mario sa kanya. Humakbang papalapit si Lucas. Dumungaw ng kaunti sa kwarto ni Amor. Napapikit si Lucas, hindi dahil ayaw niyang makita ang nakikita niya ngayon kay Amor, kundi dahil hinahabaan ni Lucas ang pasensya nito sa dalaga. Mario, sige na, ako nang bahala dyan. Patakbo namang umalis si Mario sa harapan ng pintuan ni Amor. Sumunod si Lucas. Nasa kalahati ang bukas ng pintuan, ngunit nandun pa rin naman si Amor. Sumunod si Lucas. Nasa kalahati ang bukas ng pintuan, ngunit nandun pa rin si Amor. Humarang si Lucas sa pintuan, sa kanya nilawakan ng pagbukas ng pintuan. Pumasok si Lucas sa loob ng kwarto ni Amor kahit pa nakatapis lang ng tuwalyang dalaga. Automatic nagsaradong pintuan. Alam mo, dinuro niya si Amor at maya-maya napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas. Can you please wear something decent? Hindi ka pwedeng magbukas kaagad ng pintuan mo na nakaganyan ka, Miss Contreras. Mabuti na lang hindi katulad si Mario sa ibang lalaki. Pangangaral ni Lucas kay Amor. Kasi kalalabas ko lang ng banyo, tsaka baka importanteng kailangan kaya hindi ko na naisip magbihis muna. Kahit na, hindi baling maghintay ng matagal basta't unahin mo munang magbihis kung kinakailangan. Bakit ka nandito? Bakit ka pumasok? Hindi pa nga ako nakabihis. Nasa loob ka na ng kwarto ko, sir? Umalo ng Adam's apple ni Lucas nang tingnan niya si Amor mula dulo sa paa hanggang ulo. Aminado si Lucas na maganda si Amor. Pantay ang kulay ng balat at balingkinitan ang hubog ng katawan at maganda ang pagkakahulma ng mukha. Sa madaling sabi, perfect body and perfect face si Amor para kay Lucas. Itong klase ng babaeng gusto niya, bagaman ayaw niya kay Amor dahil napaka-inosente ng dalaga. Pasimpleng tumalikod si Lucas, naglakad patungong pintuan. Nakahawak siya sa doorknob ngunit ang gilid ng mata nito may kung anong tinitingnan sa gilid. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Bilisan mo dahil tanghali na. Sige po Sir Lucas. Pinihit ni Lucas ang pintuan. Handa nang lumabas ng kwarto na magsalita siya ulit. Lock your door, baka pasukin ka. Si Amor naman na napakunot noo sa sinabi ni Lucas. Papasukin? Sinong papasok sa akin dito kung 2 lang naman kami sa bahay niya? Napatanong sa isipan si Amor. Maya-maya nagkibit balikat ito, dumulog sa kanyang tukador. Napapangiti si Amor dahil hindi niya inaasahan na ganito karami ang gamit na meron siya ngayon. Ayaw niyang isiping pinaghandaan talaga ni Lucas ang pagtira niya sa pamamahay ng kanyang amo, pero parang ganun na nga. Simpleng floral dress at flat sandals ang suot ni Amor. Nakatali ang itim at mahabang buhok nito na hanggang bewang at may kaunting pula sa labi. Tamang pulbos lang sa mukha at handa na siya. Lumabas siya ng kwarto niya na makita na naghihintay si Lucas sa kanya sa lobby. Nakakross ng mga braso habang nakatungo. Tumikim si Amor nang sa gayon mapansin siya ni Lucas. Segundong napatanga si Lucas kay Amor. Sa isipan ng binata, maganda naman pala kapag naaayusan to. Sir Lucas, handa na po ako. Let's go. Opo. Lakad-takbo ang ginawa ni Amor para mahabol niya si Lucas nang hakbang ng mga biyas ay parang 1 metro na. Sir, ang card niyo po. Aray! Napahawak si Amor sa kanyang noo nang mauntog siya sa malapad na likuran ni Lucas dahil bigla-biglang humihinto sa paglalakad si Lucas. Ina Amor Contreras? Humakbang paorong si Amor. Po, ang tigas naman ng likod niyo Sir Lucas. Bato ba yan?
Can you never mind? Let's go. Opo, sorry po. Next time, look at what you're walking on. Don't show that you don't know anything because other people will laugh at you when they see you being shit. I'm just reminding you, I hope you get in. Napatungo si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng konting kirot sa puso nito dahil sa binitawang salita ni Lucas. Sa isipan ni Amor may punto si Sir Lucas, pero bakit nasasaktan siya kung totoo naman ang sinasabi niya sa kanya? Pumiyok si Amor. Narinig yon ni Lucas ngunit hindi niya yon pinansin. Ayaw niya rin ipakita na pagkatapos niyang pagsabihan ng dalaga, aamuhin niya ito. Wala sa bokabularyo ni Lucas ang manuyo. Lumingon si Lucas sa likuran para tingnan si Amor. Nakita niyang nagpupunas sa luha sa mata ang dalaga kaya napabuntong hininga na lamang ito. Amor? Yes, Sir Lucas? Patakbong lumapit si Amor sa kinatatayuan ni Lucas. Get in, aniya. Sumunod naman si Amor. Opo. Pumasok si Amor sa loob ng sasakyan ni Lucas. Dahil hindi siya marunong maglagay ng seatbelt, si Lucas na ang gumawa noon. Tahimik lang ang dalaga habang diretsyong tingin sa daan, habang si Lucas ganun din. Nakakabingi ang katahimikan ng dalawa sa loob ng sasakyan nito. Lumalayag ang diwa ni Amor nang maalala na ibalik ang black card ni Lucas. Kinuha niya yon sa bulsa ng bestida niya, tsaka iniabot kay Lucas. Sir Lucas, ang card niyo po. Hindi nagawang bumaling ni Lucas dahil nagmamaneho ito. Hindi niya na pinansin dahil wala rin siyang balak na kunin yon. Keep it. Sinabihan na kita. Bilan mo ang gusto mo gamit ang card na yan. Hindi ko yan kinukuha sa'yo. Hindi dahil napagsabihan kita kanina. Look, listen. I'm saying those words dahil ayokong pagtawanan ka na ibang tao. Don't get me wrong. Wala naman po akong may sinabi, sir. Yeah, right. Pero sa reaksyon ng mukha mo, kitang-kitang pagkadismaya. Ayos lang po ako, Sir Lucas. Okay, you say so. Saan pala tayo pupunta, sir? Kapag nagsimula ang usapan, sunod-sunod ang katanungan. Mag-e-enroll ka? Ha? I will not repeat what I said. Sorry po, Sir Lucas. Stop. Po? I said stop calling me Sir Lucas kapag dalawa lang din tayo. Do not use po or opo. Hindi po pwede, Sir Lucas. Amo po kita. Kaya dapat lang na igagalang kita. You don't have to, Ina Amor. Pero bakit po? Stop asking? Napakagatlabi na lang si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Walang ideya si Amor bakit ayaw niyang igalang siya o irespeto man lang kahit na dalawa lamang sila. Hindi sang-ayon si Amor sa suhestyon ni Lucas, kaya magsasalita si Amor sa kung saan siya komportable at hindi mapagsabihang bastos. Anong taon ka huminto sa pag-aaral mo? Grade 10 po, si Sir Lucas. Wala na talagang magagawa si Lucas. Hinayaan na lang niya kung saan nga siya komportable. Natapos mo ba ang grade 10 mo? Nakapag-graduate ka ba? Umiling si Amor. Hindi. 2 buwan na lang sana magtatapos na ako nang sinabihan ako ni Nanay Elena na huminto sa pag-aaral dahil pabigat na raw ako sa kanya. Umigting ang panga ni Lucas sa kanyang narinig. Ganon na ba talaga kahirap ang buhay nila Amor para hindi makapagtapos sa pag-aaral? Pinanganak si Lucas na may gintong kutsara sa bibig. Parehong mga magulang nito galing sa marangyang pamilya. At lahat ng gusto nito ay nakukuha nila ng kapatid niya. Nakapag-aral sa prestihiyosong mamahalin at magandang paaralan simula daycare hanggang makapagtapos ng master's degree nito. Napakaswerte niya dahil may ganon siyang pamilya at yun ang pinasasalamatan nito sa lahat. Samantala si Amor, high school, hindi man lamang pinatapos ng kanyang Nanay Elena. Napatanga si Amor nang huminto ang sasakyan nila sa harapan ng isang kulay asul at puti na pintura ng gusali. St. Mary's Academy of Pasay? Takang tanong ni Amor. Paaralan to, hindi ba? Kagad niya naman binalingan si Lucas na ngayoy abala na sa kanyang telepono. May tinawagan at kaagad naman na sinagot iyon. We're here, okay? Thank you. Humarap si Lucas kay Amor. Let's go. Tsaka in-unlock ni Lucas ang seatbelt ni Amor. Sa harapan ng gate ng academy nakatayo si Amor. Maya-maya tumabi si Lucas sa kanya at saka may sinabi, Welcome to your new school. Tumanga si Amor kay Lucas habang si Lucas nakatungo kay Amor habang sinasabi niya ang salitang iyon sa dalaga.
I will give you a bright future. Then you can make it up to me when you have a stable job. Huh? When time has come, give me your forever and I will take care of you. Sir Lucas, may sinasabi ka ba? Nothing. Let's go. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Lucas nang di narinig ni Amor ang huling sinabi nito. Paano ba naman niya maririnig kung siya lang din naman na nakakarinig ng sinasabi niya? Akma nang papasok ng gate si Lucas nang hilahin ni Amor ang dulo ng polo shirt nito. Pumantay si Amor kay Lucas at saka humarap sa binata. Nagtaka naman si Lucas. Maya-maya ay tumingkayad si Amor at walang sabi, hinalikan niya si Lucas sa pisngi. Hindi lang basta sa pisngi, kundi malapit na rin yon sa gilid ng kanyang labi.